Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumasok sa panaginip ni Celia. Marahan siyang hinila mula sa pagkakatulog. Nag-inat siya. Naramdaman ang init ng kumot at ang bakanting bahagi ng kama sa kanyang tabi. Gising na si David. Gaya ng dati. Isang gawi na nabuo sa loob ng 12 taon nilang pagsasama. Si David ay isang morning person, habang si Celia ay kailangan ng kaunti pang oras para lubusang magising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hinayaan ang sinag ng umaga na tumagos sa makapal na kortina at liwanagan ang kanilang silid. Lahat ay maayos, malinis, at payapa. Isang refleksyon ng buhay na kanilang binuo ng magkasama. Mula sa ibaba, narinig niya ang pamilyar na maliliit na halakhak, ang mga boses ni na Andres at Bianca, ang kanilang mga anak na 10 at 8 taong gulang. Siguradong kasama nila ang kanilang ama sa almusal. Napangiti si Celia. Ito ang kanyang munting paraiso. Isang buong pamilya, isang mapagmahal na asawa, at malulusog at masasayang mga anak. Wala na siyang hihilingin pa. Matapos abutin ang kanyang cellphone mula sa bedside table, nakita niya ang isang notifikasyon mula sa kanyang personal assistant. Kinukumpirma ang iskidul ng kanyang mga meeting para sa araw na iyon sa kanyang pangunahing butik. Bilang may-ari ng isang sikat na fashion brand, palaging abala ang kanyang mga araw. Ngunit, hindi niya kailanman naramdaman ang pagod. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanila, para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, bumaba siya sa makintab na hagdanang gawa sa kahoy. Sa hapagkainan, ang tanawin na kanyang nasaksihan ay laging nagpapainit ng kanyang puso. Si David, na nakasuot ng office shirt na nakarolyo na ang manggas, ay sinusubuan si Bianca ng isang pirasong toast na may palamang coco jam. Si Andres, ang mas tahimik na panganay, ay seryosong nagbabasa ng libro sa kanyang upuan, habang paminsan-minsan ay humihigop ng mainit na gatas. Magandang umaga. Gising na pala ang reyna ng bahay na ito, bati ni David gamit ang kanyang kilalang ngiti. Ang parehong ngiti na nagpaibig kay Celia, maraming taon na ang nakalipas. Umaga, mahal. Sagot ni Celia. Hinalikan ang noo ng kanyang 2 anak bago umupo sa tabi ni David. Mukhang ang saya-saya ninyo, kahit wala si Mommy. Ginawan kami ni Papa ng pinakamasarap na toast sa buong mundo. Sigaw ni Bianca, na puno ng tsokolate ang bibig. At sabi ni Papa, kung uubusin ko ang gatas ko, sa weekend daw ay pupunta tayo sa bookstore, dagdag ni Andres. Kumikinang ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Tiningnan ni Celia si David nang may pagmamahal. Laging alam ni David kung paano kunin ang loob ng mga bata. Hindi lang siya isang asawa, kundi isang pambihirang ama. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni David na nasa mesa. Salamat, mahal. You're always the best. Ngumiti si David at hinaplos ang likod ng kamay ni Celia. Kahit ano. Para sa pamilya natin. Ang almusal na iyon ay nagpatuloy tulad ng ibang mga umaga. Puno ng kwentuhan ng mga bata tungkol sa eskwela, mga plano sa weekend, at maliliit na biro mula kay David. Pagkatapos kumain, nagtulungan sina Celia at David. Inihanda ni Celia ang baon ng mga bata habang tiniyak ni David na nakapagsipilyo na sila at maayos ang suot na uniforme. Ito ay isang ritmong perpekto na nilang nasanay. Isang magandang sayaw ng mag-asawang nagpupuno sa isa't isa habang inihahatid ang mga bata sa kotse. May naalala si Celia. Malapit na ang bakasyon sa eskwela sa loob ng 2 linggo. Matagal na rin niyang hindi nadadala ang mga bata sa malayong bakasyon. Ang pagiging abala nila ni David ay madalas na nagiging hadlang. David, tawag niya nang pumasok sila pabalik sa bahay. Malapit na ang school break ng mga bata. Paano kung mag-leave tayo ng ilang araw? Baka sa Palawan, magrenta tayo ng isang private villa malapit sa dagat. Siguradong magugustuhan ng mga bata. Sandaling nag-isip si David. Magandang ideya, mahal. Pakiramdam ko kailangan din natin ng pahinga.
Iche-check ko ang schedule ko mamaya. Pero mukhang kaya namang ayusin. Nagliwanag ang mukha ni Celia. Ang pag-iisip na naglalaro ang kanyang pamilya sa buhangin sa dalampasigan, lumalangoy sa pribadong pool, at nagkakaroon ng quality time na walang abala sa trabaho, ay labis niyang ikinasasabik. Sa buong araw sa butik, ang isip niya ay laging lumilipad sa plano nilang bakasyon. Nagsimula na nga siyang maghanap ng mga villa sa internet tuwing tanghalian. Nakahanap siya ng isang marangyang resort sa El Nido, na may villa na may pribadong pool at direktang access sa beach. Perpekto. Kinaumagahan, sa hapunan, tila may kakaibang pakiramdam sa hangin. Si David ay mas tahimik. Kaysa karaniwan, inakala ni Celia na pagod lang ang kanyang asawa dahil sa trabaho. "Kamusta ang trabaho mo ngayong araw?" tanong ni Celia. Sinusubukang magbukas ng usapan. Inangat ni David ang kanyang mukha, ngumiti ng bahagya. Medyo busy. May bagong proyekto na medyo malaki. Masyadong demanding ang kliyente. Matapos pumasok ang mga bata sa kanilang mga silid para matulog, naupo sina Celia at David sa sala. Muling binuksan ni Celia ang paksa ng bakasyon nang may sigla. "Nakahanap na ako ng napakagandang villa sa Palawan, David. Grabe ang ganda ng lugar. Isesend ko sa iyo ang link," sabi niya, habang inaabot ang kanyang telepono. Hindi agad sumagot si David. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Celia, na may mukhang mahirap basahin. "Mahal, may gusto akong sabihin sa'yo." Kumabog ng bahagya ang puso ni Celia. Ang tono ng boses ni David ay napakaseryoso. "Ano yun? Tungkol ba sa trabaho?" "Oo," sabi ni David. "Yung bagong proyekto na sinasabi ko. Sa Palawan pala ang lokasyon. At mukhang kailangan kong pumunta doon mismo sa mga araw na plano nating magbakasyon." Nawala ang ngiti sa mukha ni Celia. "Anong ibig mong sabihin?" "May napakahalagang pagpupulong kasama ang mga investor mula sa ibang bansa. Nagpa siya ang head office na sa Palawan ganapin para mas relax ang atmosphere. Hindi ko ito matatanggihan, Celia. Nakasalalay dito ang promotion ko." Paliwanag ni David na may tunong-puno ng pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay ni Celia. Mahigpit itong hinawakan. "Patawarin mo ako, mahal." Talagang patawad. Naramdaman ni Celia ang pagkadismaya. Inakala na niya ang perpektong bakasyon ng pamilya. Ngunit alam din niya kung gaano kahalaga ang trabaho para kay David. Kung gaano kasipag magtrabaho ang kanyang asawa para ibigay ang pinakamahusay para sa kanila. Hindi siya maaaring maging isang makasariling asawa. Pinilit niyang ngumiti. "Okay lang, David. Naiintindihan ko. Mas mahalaga ang trabaho. Pwede naman natin i-postpone." "Wag." Mabilis na mungkahi ni David. "Wag. Siguradong malulungkot ang mga bata kapag kinansela. Inaasahan na nila ito." Sandali siyang tumahimik. May isang ideya na pumasok sa kanyang isip. "Ganito na lang. Kami na lang ng mga bata ang tutuloy ayon sa plano. Kapag natapos mo agad ang trabaho mo, pwede ka nang sumunod sa amin sa villa." "Paano?" Tila nagulat ang mukha ni David. At pagkatapos ay naging maluwag. "Sigurado ka bang okay lang na umalis kayong wala ako?" "Syempre okay lang. Isipin na lang natin na ito ay isang surprise vacation para sa mga bata. Isa pa, nasa iisang lugar lang naman tayo. At least alam kong hindi ka gaanong kalayo," sabi ni Celia. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Niyakap siya ni David ng mahigpit. "Salamat, mahal. Ikaw talaga ang pinakamaunawaing asawa sa buong mundo. Pangako ko, sisikapin kong tapusin ang trabaho ko sa lalong madaling panahon at susunod sa inyo. Babawi ako." Ginantihan ni Celia ang yakap ng kanyang asawa. Sinusubukang iwaksi ang natitirang pagkadismaya. Naniniwala siya kay David. Ang kanyang asawa ay isang responsableng lalaki. Tiyak na tutuparin niya ang kanyang pangako. Sa sumunod na 2 linggo, abala si Celia sa paghahanda ng lahat. Nag-book siya ng mga tiket sa eroplano at ng marangyang villa na kanyang tinitingnan. Namili rin siya ng mga bagong damit panligo para sa mga bata at sa sarili. Sa tuwing ikinukwento niya ang mga detalye ng plano sa bakasyon kina Andres at Bianca, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang makita ang kanilang kaligayahan,
ay sapat na upang pagalingin ang kanyang pagkadismaya. Sa gabi bago ang kanilang pag-alis, tinulungan siya ni David sa pag-iimpake. Mukha siyang napakamaalalahanin. Tiniyak niyang walang maiiwan sa mga pangangailangan ng mga bata. Nag-transfer na ako ng dagdag na pera sa account mo para may extra ka, sabi ni David habang tinutupi ang ilang damit ni Bianca. Hindi na kailangan, David. Higit pa sa sapat ang pera ko, sagot ni Celia. Alam ko, mahal. Isipin mo na lang na ito ay paumanhin ko dahil hindi ako makakasama mula sa simula, malumanay na pilit ni David. Noong gabing iyon, mas matagal siyang niyakap ni David kaysa dati. Mayroong kakaiba sa kanyang yakap. Ngunit hindi ito mabasa ni Celia. Marahil ay dahil lang sa guilt na kailangang iwan ang pamilya para sa trabaho. Kinaumagahan, inihatid sila ni David sa airport. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak ng mahigpit, nangangakong susunod agad nang magpaalam kay Celia. Hinalikan niya ito sa noo. Mag-ingat kayo. Balitaan mo ako pagdating ninyo. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, sagot ni Celia. Pinanood niya ang likod ni David na naglalakad palayo. Bumabalik sa kotse para pumunta sa opisina, bago ang sarili niyang flight sa hapon. May service na naghihintay sa atin doon, sabi niya. Huminga ng malalim si Celia, hinawakan ang mga kamay ni na Andres at Bianca, at matatag na humakbang patungo sa departure gate. Ang kanilang bakasyon ay magsisimula na. Kasama man o wala si David sa kanyang tabi sa simula, sigurado siya na sa huli, ang kanilang munting paraiso ay muling mabubuo sa isla ng Palawan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang hakbang na iyon ay hindi patungo sa paraiso, kundi sa tarangkahan ng impyerno na wawasak sa kanyang buhay. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ng Palawan ay sumalubong agad kina Celia at sa kanyang mga anak paglabas nila ng terminal. Ang amoy ng kalachuchi na samar-samar sa hangin ay tila isang pagbati. May isang driver na naghihintay sa kanila na may malinaw na pangalan sa isang karatula. Ang biyahe patungo sa El Nido ay puno ng masayang kwentuhan ni na Andres at Bianca na namangha sa tanawin sa daan. Napangiti si Celia. Nakakahawa ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe kay David. Nakarating na kami sa Palawan, mahal. Papunta na kami sa resort. Kamusta ang trabaho mo? Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang sagot. Naunawaan ito ni Celia. Baka nasa eroplano pa si David o nagsimula na sa kanyang unang meeting. Ibinalik niya ang kanyang cellphone sa bag. Piniling mag-focus sa kasiyahan kasama ang mga anak. Ang resort na kanilang tinutuluyan ay higit pa sa inaasahan. Isang open-air lobby na may direktang tanawin sa malawak na dagat ang sumalubong sa kanila. Ang magiliw na staff ay naghatid sa kanila, gamit ang golf cart patungo sa kanilang pribadong villa. Ang villa ay napakaganda. May dalawang maluluwag na silid tulugan, isang bukas na sala, at, higit sa lahat, isang pribadong swimming pool na may kahoy na deck na nakaharap sa isang luntiang tropikal na hardin. Wow! Ang ganda, Mami! Sigaw ni Bianca habang tumatakbo at lumulukso sa malambot na sofa. Si Andres, na may mas kalmadong kilos, ay naglakad patungo sa salaming pinto na kumukonekta sa pool area. Ang ganda ng tanawin. Pwede tayong lumangoy kahit anong oras nating gusto. Naramdaman ni Celia na sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap nang makita ang kanilang reaksyon. Oo naman. Sige. Magbihis na kayo. Langoy tayo agad. Ginugol nila ang hapon sa paglalaro sa pool. Ang kanilang masayang tawanan ay umalingaw sa buong villa. Sumali si Celia sa paglangoy. Naglaro ng bola kasama si Andres at tinuruan si Bianca ng ilang basic swimming styles. Sa gitna ng kaligayahan, muli niyang naalala si David. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa malapit sa pool. Wala pa ring sagot. Halos 3 oras na. Mula nang magpadala siya ng mensahe, nagsimulang gumapang ang kaunting kaba. Sinubukan niyang tumawag, ngunit ang tawag niya ay diretso sa voicemail. Siguradong sobrang abala siya. Bulong ng kanyang isip, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Importante ang meeting sa mga investor. Siyempre.
Hindi siya pwedeng maistorbo. Ibinalik niya ang kanyang cellphone. Pinipilit ang sarili na huwag masyadong isipin ito. Ayaw niyang sirain ang bakasyon ng mga bata dahil sa isang alalahanin na maaaring walang basehan. Pagsapit ng gabi, matapos silang maligo at mag-order ng hapunan na ihahatid sa villa, sa wakas ay nag-vibrate ang cellphone ni Celia. Isang maikling text mula kay David. Sorry, ngayon lang nakasagot. Maghapon ang meeting. Okay lang ba kayo? Enjoy your vacation. Iyon lang. Walang tawag, walang karagdagang tanong, walang matatamis na salita. Tulad ng dati, naramdaman ni Celia ang kaunting pagkailang. Hindi kailanman nagpadala si David ng ganito kaikli at malamig na mensahe. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero ni David. At sa pagkakataong ito ay sumagot. Hello, mahal, sabi ni Celia. May narinig na kaluskos sa kabilang linya bago marinig ang boses ni David. Oo. Hello, Celia. Bakit? Muli, kakaiba. Tinawag siya ni David sa kanyang pangalan. Hindi ang karaniwang tawagan nila. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Kamusta ang meeting mo? Maayos. Maayos pero nakakapagod. Sorry. Hindi ako pwedeng magtagal. Magdi-dinner pa kami kasama ang team. Sagot ni David na nagmamadali. Sige. Huwag kalimutang kumain at magpahinga ha. Miss ka na namin dito, sabi ni Celia. Lumambot ang boses. Oo. Pakisabi na lang sa mga bata. Toot. Naputo lang tawag. Tinitigan ni Celia ang screen ng kanyang cellphone na may halong damdamin. Naramdaman niyang tila binaliwala siya. Ganoon ba talaga kahigpit ang trabahong iyon na nagbago ang kanyang asawa ng ganito? Huminga siya ng malalim. Muling sinusubukang mag-isip ng positibo. Baka sobrang stressed lang si David. Sa ikalawang araw sa Palawan, nagpa siya si Celia na dalhin ang mga bata sa beach. Nagtayo sila ng mga kastilyong buhangin, naghanap ng mga kabibe, at nagtakbuhan habang hinahabol ng maliliit na alon. Kinuna ni Celia ng litrato ang bawat sandali. Ipinadala ang ilan sa pinakamagagandang larawan kay David sa pag-asang medyo mapapasaya siya sa gitna ng kanyang abalang schedule. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang sagot, ngunit maikli pa rin. Ganda ng mga litrato. Mukhang masaya sila. Walang komento kung gaano kaganda si Celia o kung gaano niya gustong makasama sila. Isang simpleng obserbasyon lamang. Lalong lumakas ang masamang kutob sa puso ni Celia. Mayroong mali. Naramdaman niyang may biglang distansya sa pagitan nila. Isang distansya na mas malayo pa sa mga kilometro sa pagitan ng Manila at Palawan. Kinaumagahan, habang natutulog ang mga bata dahil sa pagod, naupo si Celia mag-isa sa tabi ng pool. Upang ilihis ang kanyang isip, binuksan niya ang social media. Tiningnan niya ang kanyang feed. Ang mga larawan ng bakasyon ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa isang post ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang larawan mula kay Katrina, ang kanyang pinsan. Isang larawan ng isang makulay na inumin na may background na tanawin ng beach sa paglubog ng araw. Ang lokasyon ay nakatag sa isang sikat na beach club sa El Nido. Hindi kalayuan sa resort, kung saan siya nanunuluyan. Sa caption ng larawan ay nakasulat, "Finally, a much-needed escape." Napangiti si Celia. Wow! Nandito rin si Katrina. Bulong niya sa sarili. Naalala niyang narinig niya mula sa kanyang tiyahin. Nakalalabas lang ni Katrina sa isang masamang breakup at malungkot. Marahil ito ang paraan ni Katrina para aliwin ang sarili. Isang masayang pagkakataon. Nag-type siya ng komento sa post ni Katrina. Kat, nasa Palawan ka rin? Nandito kami ng mga bata sa isang resort malapit dyan. Magkita tayo. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng pribadong mensahe kay Katrina. Tinatanong kung saan ito nanunuluyan at kung kailan ito may libreng oras. Inisip niyang baka sa pakikipagkita kay Katrina, medyo maaliw siya at makalimutan ang kanyang pagkabalisa sa ugali ni David. Ngunit isang oras ang lumipas. Tapos dalawa, ang kanyang mensahe ay seen lang ni Katrina na walang sagot. Ang kanyang komento sa post ay hindi rin sinagot. Napakunot noo si Celia. Hindi ito tulad ni Katrina. Karaniwan,
Ang kanyang pinsan ang pinakamabilis sumagot sa mga mensahe, lalo na kung tungkol sa isang paanyaya na magkita. Baka nag-e-enjoy lang siya at hindi hawak ang cellphone, isip ni Celia. Noong gabing iyon, sinubukan niyang muling tawagan si David. Pareho ang resulta. Hindi sinasagot ang kanyang tawag. Ang maikling mensahe na kanyang ipinadala ay sinagot lamang pagkatapos ng isang oras na may halos parehong pangungusap. Tulad ng nakaraang gabi, may inaasikaso pa. Huwag niyo na akong hintayin. Good night. Ang pagkabalisa ni Celia ay naging hinala na ngayon. Sobrang kakaiba ng lahat ng ito. Ang malamig na ugali ni David. Ang kanyang mga maikling mensahe. At ngayon, si Katrina na nasa parehong lugar. Ngunit tila iniiwasan siya. May kaugnayan ba ito? Mabilis na umiling si Celia. Sinusubukang alisin ang mga ligaw na kaisipan. Hindi maaari. Si David at Katrina? Imposible. Si Katrina ay kanyang paboritong pinsan. Itinuturing na niyang parang kapatid. At si David ay kanyang tapat na asawa. Ngunit ang binhi ng hinala ay naitanim na. Buong gabi, hindi makatulog ng mahimbing si Celia. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Umaasa sa isang tawag o isang mas mainit na mensahe mula kay David. Ngunit nanatiling tahimik ang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang dalawang anak, na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Kailangan niyang itapon ang lahat ng negatibong pag-iisip. Bukas ay isang bagong araw. Baka bukas babalik na sa normal ang lahat. Ngunit sinasabi ng kanyang kutob na hindi. Ang kaligayahang naramdaman niya mula nang dumating sa Palawan ay tila napakarupok, tulad ng isang manipis na salamin na handang mabasag anumang oras. At naramdaman niyang nakatayo siya mismo sa bitak na iyon. Hindi namamalayan na sa ilalim nito ay isang bangin ng pagkawasak na napakalalim. Hindi niya alam na bukas, ang salamin na iyon ay hindi lang mabibitak, kundi dudurugin kasama ang buong mundo na kanyang kilala. Ang umaga ng ikatlong araw ay nagsimula sa isang determinasyon. Nagpasya si Celia na hindi niya hahayaang sirain ng kanyang pagkabalisa ang natitirang bahagi ng kanilang bakasyon. Hindi niya tatawagan si David ngayon. Magfo-focus siya ng 100% kina Andres at Bianca. Gagawa siya ng magagandang alaala para sa kanila. Sa kabila ng kakaibang unos na nangyayari sa kanyang pagsasama, kikilos siya na parang normal ang lahat. Isang maliit na dula para protektahan ang puso ng kanyang mga anak. At marahil, ang sarili niyang puso. Ngayon, hindi tayo pupunta sa beach. Masayang sabi niya sa almusal. Gugugulin natin ang oras sa main pool ng resort. May water slide doon. Siguradong magugustuhan ninyo. Naghiyawan sa tuwa ang kanyang dalawang anak. Ang plano ay matagumpay na naglihis ng kanilang atensyon. Pagkatapos ng almusal, tinulungan sila ni Celia na magsuot ng kanilang mga damit panligo at maglagay ng sunscreen. Pumili siya ng isang bikini na may matingkad na kulay. Sinusubukang ipakita ang isang masayang kalooban. Kahit na sa loob niya ay madilim, naglakad sila ng magkakahawak kamay patungo sa main pool area. Ang lugar ay masigla at puno ng buhay. Ang tunog ng tawanan ng ibang mga bata, ang nakaka-relax na musika mula sa poolside bar, at ang amoy ng chlorine at coconut lotion ay naghahalo sa hangin. Ang kapaligiran ay napakasigla, kabaligtaran ng pakiramdam ng kalungkutan na kumakain sa kalooban ni Celia. Nakahanap siya ng 3 bakanting sun lounger sa ilalim ng isang malaking payong. Mula doon, maaari niyang bantayan sina Andres at Bianca na hindi na makapaghintay na tumalon sa tubig. Mami, halika. Lumangoy tayo, yaya ni Bianca. Mauna na kayo anak. Ilalagay ko lang ang mga gamit natin, susunod ako. Sagot ni Celia na nakangiti. Pinanood niya ang kanyang dalawang anak na tumatakbo patungo sa gilid ng pool at lumukso. Gumawa sila ng malaking tilamsik ng tubig. Napailing siya habang nakangiti. At least masaya sila. Inilabas niya ang kanyang libro at salaming pang-araw mula sa kanyang bag. Sinusubukang mag-relax. Nagpadala siya ng isang huling mensahe kay David, higit pa dahil sa nakasanayan kaysa sa pag-asa. Magandang umaga, nasa main pool kami ngayon. Sana maging maayos ang araw mo.
Ang mensahe ay naipadala na may isang kulay abo na checkmark. Itinabi niya ang kanyang cellphone na nakaharap sa mesa. Hindi na niya ito titingnan. Hindi sa susunod na ilang oras. Isang oras ang mabilis na lumipas. Talagang sinubukan ni Celia. Nai-enjoy ang kanyang oras. Lumangoy siya kasama ang mga bata. Sinamahan silang sumakay sa water slide ng ilang beses at nag-order ng sariwang fruit juice para sa kanila. Nagawa niyang itulak ang kanyang pagkabalisa sa pinakamalayong sulok ng kanyang isip. Tumawa siya. Naglaro siya. Naging isang ina. Naganap na naroroon para sa kanyang mga anak. Nang tumaas na ang araw, inaya niya ang mga bata na magpahinga sandali. Naupo sila sa mga sun lounger habang kumakain ng french fries at ice cream. Mula sa kanyang kinauupuan, nakikita niya ang buong tanawin ng malawak na pool area na umaabot hanggang sa isang beachfront restaurant sa di kalayuan. Noon, nahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaki. Nakatalikod siya malapit sa kiddie pool na mas mababaw. Ang tindig niya, ang lapad ng kanyang mga balikat, at ang gupit ng kanyang buhok ay napakapamilyar. Bumilis ng bahagya ang tibok ng puso ni Celia. Hindi maaari, si David iyon, sabi niya sa sarili. Napakaraming lalaki na may ganyang tindig. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hinihila pabalik sa lalaking iyon. Nakasuot ang lalaki ng maikling swimming trunks na kulay dark blue. Ang parehong shorts na binili niya para kay David bago sila umalis. Nagkataon lang, bulong ng kanyang utak, sinusubukang tanggihan ang nakikita ng kanyang mga mata. Mommy, gusto ko pa ng ice cream, sabi ni Bianca. Pumuputol sa kanyang pag-iisip. Sandali lang anak, sagot ni Celia na tuliro. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa figura. Gumalaw ang lalaki, lumingon ng bahagya para kausapin ang isang tao. Ngayon, nakikita na ni Celia ang profile ng kanyang mukha, ang kanyang matatag na panga, ang kanyang ilong. Walang duda. Si David iyon, ang kanyang asawa. Huminto ang paghinga ni Celia. Anong ginagawa ni David dito, sa pool ng resort na ito? Hindi ba't dapat nasa isang boring na meeting room siya? Sorpresa ba ito? Natapos ba niya ang kanyang trabaho? Nang mas maaga at sumunod sa kanila, isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Tatayo na sana siya at tatawagin ang kanyang pangalan. Ngunit may pumigil sa kanya. Ang paraan ng pagtayo ni David ay napaka-relax. Hindi siya mukhang naghahanap ng sinuman. At pagkatapos, ay nakita niya ito. Nakakapit sa dibdib ni David ang isang puting tela. Mula sa telang iyon ay nakikita ang isang maliit na ulo na may manipis na itim na buhok, isang sanggol. Tila huminto ang mundo ni Celia. Sanggol! Kaninong sanggol iyon? Nag-isip ng husto ang kanyang utak. Sinusubukang maghanap ng lohikal na paliwanag. Baka tinutulungan niya ang isang kaibigan. Baka anak ng kanyang kasamahan sa trabaho. Lahat ng makatwirang senaryo ay umikot sa kanyang ulo. Tumatangging tanggapin ang pinakamasamang posibilidad. Nanatili siyang tulala, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Nakita niyang yumuko si David at hinalikan ng malumanay ang tuktok ng ulo ng sanggol. Isang kilos na puno ng pagmamahal. Isang kilos ng isang ama. Pagkatapos, isang babae ang lumapit kay David. Ang babae ay nakasuot ng bikini at isang manipis na transparent na beach dress. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay ng maganda. Tumawa siya. Ang tunog ng kanyang tawa ay samar-samar na naririnig mula sa malayo. Inabot ng babae ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Hindi pa rin malinaw na makita ni Celia ang mukha ng babae. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang kilos. Sa paraan ng pagtayo niya sa tabi ni David na nagparamdam kay Celia na parang pinipiga ang kanyang tiyan. Mukha silang komportable. Napakalapit. Tingnan mo. Mahal. Nakangiti siya. Sabi ng babae. Dinala ng hangin ang kanyang boses. At lumingon ang babae. Ang kanyang mukha ay nakaharap kay Celia. Huminto ang oras.
Ang tunog ng tawanan ng mga bata sa paligid ay naging tahimik. Ang musikang kanina'y masaya ay naging isang masakit na ugong sa kanyang mga tainga. Ang sikat ng araw na kanina'y maliwanag ay biglang naramdamang nakakapasong sa kanyang balat. Ang babae ay si Katrina, ang kanyang pinsan. Si Katrina na lagi niyang itinuturing na kapatid. Si Katrina na madalas niyang tulungan kapag may problema. Si Katrina na ilang araw lang ang nakalipas ay inaya niyang makipagkita. Si Katrina na hindi sumasagot sa kanyang mga mensahe. Nakita ni Celia na isinandal ni Katrina ang kanyang ulo sa balikat ni David. Pagkatapos, pareho nilang tiningnan ang sanggol sa bisig ni David ng may paghanga. Hindi sila mukhang dalawang magkaibigan. Hindi sila mukhang kasamahan sa trabaho. Mukha silang isang pamilya. Isang munting pamilya na perpekto at masaya. Biglang naging malinaw ang lahat. Sa pinakamasakit na paraan, ang malamig na mga text ni David, ang kanyang mga tawag na laging nagmamadali, ang kanyang mga tawag na laging napupunta sa voicemail, ang pagkakaroon ni Katrina sa Palawan sa parehong oras, ang pag-iwas ni Katrina na sagutin ang kanyang mga mensahe. Hindi ito isang business trip. Ito ay isang family vacation. Ang bagong pamilya ng kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman ni Celia ay napakatindi, napakapisikal, na parang may tumusok ng isang punyal na yelo sa kanyang puso, at dahan-dahang inikot ito. Naging mababaw ang kanyang paghinga. Nasusuka siya. Ang tanawin sa harap niya ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang biglang namuo sa kanyang mga mata. Mommy, Mommy, bakit po? Natauhan siya sa boses ni Andres. Lumingon si Celia sa kanyang mga anak. Tinitingnan nila siya ng may pag-aalala. Hindi nauunawaan kung bakit biglang namutla ang mukha ng kanilang ina. Sa isang iglap, ang instinct ng isang ina ang nanaig. Hindi siya maaaring masira. Hindi dito. Hindi sa harap ng kanyang mga anak. Kailangan niyang ilayo sila dito bago nila makita ang kanilang ama, bago gumuho rin ang kanilang mundo. Sa mga kilos na parang matigas at mabigat, tumayo siya. Babalik na tayo sa villa ngayon. Sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Pero bakit po, Mami? Hindi pa po ako tapos maglaro. Reklamo ni Bianca. Biglang sumama ang pakiramdam ni Mami. Masakit ang ulo ko. Palusot ni Celia. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi na siya naglakas loob na tumingin muli sa direksyon ni na David at Katrina. Natatakot siya na kung makikita niya sila muli. Sisigaw siya at sisirain ang lahat sa sandaling iyon. Kinuha niya ang mga tuwalya at magaspang na ibinalot sa katawan ng kanyang mga anak. Hinila ang kanilang mga kamay at mabilis na naglakad palayo sa pool area. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa mga basag na salamin. Sa kanyang likuran, ang kanyang munting paraiso ay gumuho, nasunog, at naging abo ng kataksilan. At naglakad siya palayo. Dala ang dalawang pinakamahalagang piraso ng kanyang puso. Iniiwan ang mga guho ng kanyang nawasak na buhay. Ang pagbabalik sa villa ay parang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Celia. Bawat hakbang ay mabigat, na para bang yari sa tingga. Ang kanyang mga paa, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni na Andres. At Bianca, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Naglakad siya na nakayuko ang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan sa daanan sa harapan. Takot na kapag itinaas niya ang kanyang ulo, makikita niya muli ang impyernong tanawin na iyon. Mommy, wag po masyadong mabilis. Pagod na ako. Reklamo ni Bianca. Sinusubukang sabayan ang mabilis na hakbang ng kanyang ina. Ang boses ng kanyang anak na babae ay nagpagising kay Celia. Binagalan niya ang kanyang mga hakbang. Pinipilit ang sarili na huminga ng malalim. Hindi niya dapat takutin ang kanyang mga anak. Wala silang kasalanan. Wala silang alam. Pasensya na anak. Bulong niya. Paos ang boses. Pagdating nila sa harap ng pinto ng villa, kinuha niya ang susi mula sa kanyang bag gamit ang nanginginig na kamay. Kinailangan ng ilang pagsubok bago sa wakas ay bumukas ang pinto. Agad niyang dinala ang mga bata sa loob at isinara ang pinto sa likuran. Mahigpit na ikinandado na para bang mapipigilan nito ang malupit na mundo sa labas. Ang katahimikan sa loob ng villa ay nakabibingi.
Sumandal si Celia sa pinto. Ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Ang imahe ni David, na may kargang sanggol, at si Katrina na nakangiti sa kanyang tabi, ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, na parang sirang plaka. May sakit ka po ba talaga, Mommy? Sobrang putla ng mukha niyo. Sabi ni Andres. Marahang hinawakan ang kanyang braso. Binuksan ni Celia ang kanyang mga mata, at pinilit ang isang ngiti na masakit. Oo, anak. Kailangan lang ni Mommy magpahinga. Manood muna kayo ng TV sa kwarto ninyo, ha? Nag-order na ako ng bagong pelikula para sa inyo. Binuksan niya ang telebisyon sa kwarto ng mga bata. Binigyan sila ng merienda. At siniguradong abala sila. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang mapag-isa. Pagkatapos isara ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto ng mga bata, ang maskara ng katahimikan na kanyang isinuot ay sa wakas ay nabasag. Naglakad siya ng pagewang-gewang patungo sa kanyang sariling kwarto. Isinara ang pinto at ikinandado ito. Nanlambot ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa pinto at napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang marangya at malamig na silid, sumabog ang unos. Hindi isang unos na may sigawan o mga nabasag na gamit. Ito ay isang tahimik na unos. Walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata, ngunit walang hikbi na lumabas sa kanyang mga labi. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Nang napakahigpit hanggang sa malasahan niya ang maalat na dugo, sinusubukang pigilan ang tunog ng pag-iyak na nagbabantang sumabog mula sa kanyang dibdib. Ang sakit ay paralisado. Ang kataksilang ito ay may maraming patong. Hindi lang niloko siya ng kanyang asawa. Nagtayo ang kanyang asawa ng pangalawang buhay. Mayroon siyang ibang asawa, mayroon siyang ibang anak, at ang kanyang bagong asawa ay kanyang sariling kamag-anak. Ang kanyang pinsan, ang dalagang lagi niyang pinoprotektahan at minamahal. Pakiramdam niya ay tanga siya, napakatanga. Lahat ng senyales ay naroon na. Ang malamig na kilos ni David, ang kanyang mga maikling mensahe, ang imposibleng pagkakataon ng presensya ni Katrina. Paano siya naging ganito kabulag? Paano siya naging ganito katiwala sa kasinungalingan? Na maingat na hinabi sa harap ng kanyang mga mata. Umiyak siya hindi dahil sa pagkawala ng pag-ibig ni David. Umiyak siya dahil sa pagkasira ng tiwala. 12 taon ng kanilang pagsasama. Ang munting paraiso na kanyang ipinagmamalaki. Lahat ay isang malaking ilusyon lamang pala. Nabuhay siya sa isang kasinungalingan. Matapos ang mahabang pag-iyak sa malamig na sahig, nagsimulang matuyo ang kanyang mga luha. Ang nakakapasong sakit ay dahan-dahang naging ibang bagay. Isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Puro at walang awang galit. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Naglakad siya patungo sa malaking bintana na nakaharap sa hardin at sa bahagi ng resort. Mula sa sulok ng kanyang silid, nakikita niya ang restaurant sa tabi ng dagat kung saan nakita niya sina David at Katrina kanina. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang beach dress. Gamit ang kamay na hindi na nanginginig, binuksan niya ang camera app at ginamit ang maximum zoom feature. Hinanap niya at natagpuan sila. Nakaupo sila sa isa sa mga mesa sa restaurant na iyon. Pinapakain ni David ng bote ng gatas ang sanggol. Si Katrina ay nakaupo sa harap niya. Tinitingnan siya ng may pagmamahal habang paminsan-minsan ay hinahaplos ang braso ni David. Mukha silang isang batang mag-asawa, nalasing sa pag-ibig at sa kaligayahan ng pagiging bagong magulang. Ang tanawin na iyon ay hindi na nagpaluha sa kanya. Sa halip, pinatibay nito ang kanyang puso. Gamit ang matatag na daliri, pinindot niya ang record button. Nirecord niya ang lahat. Nirecord niya ang kanilang paglalambingan. Nirecord niya ang mukha ni David na nakangiti kay Katrina. Nirecord niya ang mukha ni Katrina na nakatitig sa kanyang asawa ng may buong pagsamba. Nirecord niya ang inosenteng sanggol na naging buhay na ebidensya ng kanilang kataksilan. Nirecord niya sa loob ng halos 5 minuto. Tinitiyak na mayroon siyang hindi matututulang ebidensya. Ang video ay medyo nanginginig, ngunit malinaw ang mensahe nito. Pagkatapos, pinanood niya muli ang recording.
Bawat segundo ay parang isang punyal na humihiwa sa kanyang puso, ngunit parang bakal din na nagpapatigas sa kanyang kaluluwa. Itinago niya ang video sa isang ligtas na lugar, sa kanyang cellphone. Hindi na ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Hindi niya hahayaang makatakas sila ng ganoon lang. Hindi niya hahayaang sirain ni David ang kanyang buhay. At pagkatapos ay umalis na masaya kasama ang kanyang bagong pamilya. At hindi niya hahayaan si Katrina, ang ahas na nagpapanggap na inosenteng dalaga, na tamasahin ang bunga ng kanyang kataksilan. May naalala siya, karamihan sa kanilang mga ari-arian, ang marangyang bahay, ilang investment na apartment, ang portfolio ng mga stock, kahit na ang kumpanya ng butik, na sinimulan niya mula sa simula, ay legal na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang kasal kay David ay batay sa pag-ibig, ngunit ang kanyang ama, na isang abogado, ay palaging nagpapayo sa kanya na maging matalino sa pananalapi. Mayroon silang prenuptial agreement na nagpoprotekta sa kanyang personal na ari-arian at maraming malalaking pamumuhunan sa panahon ng kasal ay ginawa sa kanyang pangalan dahil ang kapital ay nagmula sa kanyang mana at kita sa negosyo. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kahit siya ay hindi makilala bilang kanya. Kinuha ni David ang kanyang tiwala. Kinuha ni David ang kanyang puso at dinurog ito. Kinuha ni David ang pinakamagandang taon ng kanyang buhay. Ngunit hindi makukuha ni David ang kanyang kayamanan. Hindi niya makukuha ang kanyang kinabukasan. Sa halip, siya ang kukuha ng lahat mula kay David. Bubunutin niya ang lahat hanggang sa mga ugat. Gagawin niyang maranasan nina David at Katrina kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Titiyakin niyang babayaran nila ang bawat luhang ibinuhos niya ngayon. Tapos na ang bakasyon. Nagsisimula pa lang ang digmaan. At sa digmaang ito, si Celia ay hindi magiging biktima. Siya ang magiging panalo. Sumulyap siya sa kanyang cellphone. Ang pangalan ng abogado ng kanilang pamilya ay nasa dulo na ng kanyang daliri. Ang unos sa loob niya ay humupa na. Nag-iwan ng nakamamatay na katahimikan at isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Handa na siyang wasakin ang kanilang mundo, tulad ng pagwasak nila sa kanyang mundo. Matapos itago ang video, hindi na nagsayang ng oras si Celia. Pinunasan niya ang huling luha sa kanyang mukha, gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang natira na lamang ay isang malamig na maskara ng katahimikan. Naglakad siya patungo sa banyo. Hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong Celia kaninang umaga. Ang kanyang mga mata, kahit medyo namamaga, ay naglalabas ng isang matalim at mapanganib na kislap. Ang reyna ng kanyang munting paraiso ay maaaring nasugatan ng malubha, ngunit hindi siya pinatay ng sugat. Ang sugat na iyon ay nagbago sa kanya. Naging isang bagay na mas malakas at walang awa. Hinahasa na niya ang kanyang espada at titiyakin niyang ang kanyang hiwa mamaya ay nakamamatay. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Ang mga bata ay tahimik pa rin sa kabilang silid. Ang tunog ng cartoon film ay bahagyang naririnig. Mayroon siyang maikling oras at hindi niya ito sasayangin. Pinindot niya ang isang numero mula sa kanyang speed dial. Si Attorney De Leon, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago sinagot. Magandang hapon, Mrs. Celia. Napatawag ka? Nasa bakasyon ka, di ba? Ang boses ni Attorney De Leon ay palakaibigan tulad ng dati. Magandang hapon, Attorney. Paumanhin sa pag-abala, sagot ni Celia. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Isang malaking kaibahan sa mainit na pagbati. Attorney, kailangan ko ang tulong ninyo. Agad. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tiyak na naramdaman ni Attorney De Leon ang biglang pagbabago sa tono ng boses ng kanyang kliyente. Siyempre, Celia, anong nangyari? Iba ang dating mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Attorney.
Mas maayos pa kaysa dati. Malamig na sabi ni Celia. Gusto kong ihanda ninyo ang petisyon para sa annulment laban sa aking asawa, si David Ilustre. Ganap na katahimikan. Maiisip ni Celia ang nagulat na mukha ni Attorney De Leon. Ang matandang abogado ay dumalo sa kanilang kasal. Malamang taon na ang nakalipas. Alam niya ang imahe ng masayang pamilya na kanilang ipinapakita. Ano? Annulment? Celia, anong nangyari? Nag-away ba kayo ng malala? Huwag kang magdesisyon habang galit. Hindi ako galit, attorney. Matigas na putol ni Celia. Hindi nagbibigay ng puwang para sa debate. Pinal na ang desisyon ko. Nagtaksil ang asawa ko. Nag-asawa siya ng iba, ng palihim at may anak na sila sa babaeng iyon. Mayroon akong malinaw at hindi matututulang video bilang ebidensya na kinuha ko. Wala pang isang oras ang nakalipas dito sa Palawan. Narinig ni Attorney De Leon na huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang kanyang tono. Nalulungkot akong marinig iyan, Celia. Hindi ko akalain na si David. Hindi ko kailangan ng simpatya, attorney. Kailangan ko ng aksyon. Matalas na sabi ni Celia. Ihanda ninyo ang petisyon sa lalong madaling panahon. At ito ang pinakamahalaga. Ihanda ninyo ang lahat ng kinakailangang dokumento para i-freeze at bawiin ang lahat ng ari-arian. Ang pangunahing bahay sa Manila, 2 apartment sa BGC, ang pinagsamang portfolio ng mga stock, at lahat ng iba pang ari-arian na binili sa panahon ng kasal gamit ang aking kapital. Gusto kong bumalik lahat sa akin. Gusto kong umalis siya sa buhay ko na walang dalang anuman, kundi ang damit sa kanyang katawan. Celia, ito ay isang komplikadong proseso para sa conjugal property. Walang conjugal property, muling sabat ni Celia. Ang mayroon lang ay mga ari-arian ko na siya ang nag-enjoy. Alam na alam ninyo ang nilalaman ng ating prenuptial agreement. Kayo ang gumawa nito. Karamihan sa kayamanang iyon ay pag-aari ko na bago pa ako ikasal sa kanya. At lahat ng pag-unlad ng ari-arian, pagkatapos ay nagmula sa kita ng aking kumpanya. I-trace ninyo ang daloy ng pera. Gusto kong magtrabaho kayo at ang inyong team nang walang tigil simula ngayong gabi. Huwag ninyo siyang bigyan ng kahit anong puwang para kumilos. Tumahimik si Attorney De Leon, pinoproseso ang malamig at metodikal na utos ng kanyang kliyente. Sige, Celia, kung iyan ang gusto mo, kikilos kami agad. Ipadala mo sa akin ang video evidence sa pamamagitan ng isang secure channel. Ipadadala ko agad. Isa pa, attorney. Walang negosasyon. Walang mediation. Walang hatian ng ari-arian. Hindi ito annulment. Ito ay isang execution. Diin ni Celia. Bawat salita ay binigkas ng may matusok na diin. Naiintindihan ko. Ihahanda ko ang lahat. Sagot ni Attorney De Leon. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng paggalang sa lakas ng babaeng kausap niya. Pagkatapos isara ang telepono, hindi tumigil si Celia. Agad niyang tinawagan ang susunod na numero, si Liza, ang kanyang personal financial advisor. Liza, si Celia ito. Sana hindi ako nakakaabala. Hapon, Ma'am Celia. Hindi po. Ano po ang maitutulong ko? Oo. Kailangan kong makipagtulungan ka kay Attorney De Leon ngayong gabi. Mayroong emergency sa pamilya. Paliwanag ni Celia. Ang utos ko ay simple. Una, simula bukas ng umaga, eksaktong 9 a.m., i-freeze lahat ng supplementary credit cards sa pangalan ni David Ilustre na konektado sa aking account. Ikalawa, i-block ang kanyang access sa lahat ng ating joint accounts. Mag-iwan ng minimum balance sa kanyang sariling payroll account ayon sa batas. Huwag hihigit. Ikatlo, gusto kong simulan mo agad ang proseso ng pag-liquidate ng ilang mutual funds at stocks na nasa pangalan naming dalawa at ilipat ang buong halaga sa isang bagong personal account sa pangalan ko. Isang account na hindi niya malalaman ang pag-iral. Ipadadala ko ang mga detalye mamaya. Si Liza sa kabilang linya ay narinig na mabilis na nagtatype. Okay, ma'am. Lahat ng utos ay naitala ko na.
Iko-coordinate ko agad sa legal team at kay Attorney De Leon. May iba pa po ba? Ihanda mo ang isang kumpleto at detalyadong ulat ng lahat ng financial assets na may kaugnayan sa pangalan ni David gaano man kaliit. Gusto kong nasa email ko na ang ulat na iyon bukas ng umaga. Utos ni Celia. Tiyak po, ma'am. Gagawin po namin. Pagkatapos ng pangalawang tawag, nakaramdam si Celia ng kaunting ginhawa. Ang mga gulong ng paghihiganti ay nagsimula ng umikot. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa silid ng mga bata. Tulog na sila sa harap ng telebisyon. Nabukas pa. Pinatay niya ang telebisyon. Pagkatapos ay kinumutan sila isa-isa. Marahang hinalikan ang kanilang mga noo. Habang tinitingnan ang mga inosenteng mukha ng kanyang dalawang anak, muling nag-alab ang galit sa kanyang puso. Hindi nila ito deserve. Hindi nila deserve na magkaroon ng isang sinungaling at taksil na ama. Ang kanyang tungkulin ngayon ay protektahan sila mula sa lason na iyon. Bumalik siya sa kanyang silid at gumawa ng ikatlong tawag. Sa pagkakataong ito kay Rina, ang kanyang napagkakatiwalaang personal assistant sa Manila. Rina, tulungan mo ako, sabi ni Celia. Medyo lumambot ang kanyang boses. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Rina. Siyempre po, ma'am. Ano po iyon? May problema po ba sa Palawan? Nag-aalalang tanong ni Rina. Malaking problema. Ganito, ikansela mo ang natitirang araw ng ating panunuluyan sa resort na ito. Gusto kong umuwi na tayo bukas. Pakibook ng 3 tiket sa pinakamaagang flight pabalik sa Manila. Business class. Sige po, ma'am. Aayusin ko po agad. May iba pa po ba? Oo. Pagkatapos mag-book ng tiket, tawagan mo ang VIP pick-up service sa NAIA. Ayokong maabala sa taxi. At ang pinakamahalaga sa lahat, Rina. Pagkatapos nito, tawagan mo ang suking locksmith ng opisina. Gusto kong papuntahin mo siya sa bahay ko. At palitan ang lahat ng kandado at padlock na nandoon. Ang kandado ng gate, ng pinto, ng likod, lahat. Gusto kong tapos na ang trabahong iyon bago ako lumapag sa Manila bukas ng tanghali. Naiintindihan mo? Sandaling natahimik si Rina. Halatang nagulat sa huling utos. Palitan lahat ng kandado. Sige po, ma'am. Naiintindihan ko. Titiyakin kong maayos ang lahat. Salamat, Rina. Umaasa ako sa iyo, sabi ni Celia. Bago isara ang telepono, lahat ng utos ay naibigay na. Lahat ng piyesa ng chess ay iginalaw na niya. Ngayon ay maghihintay na lang siya. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang 2 malalaking maleta. Sa mga kilos na episyente at walang emosyon, nagsimula siyang mag-impake. Tinupi niya ang mga damit ng kanyang mga anak. Inilagay ang kanilang mga laruan. At inayos ang lahat ng kanilang gamit ng maayos. Pagkatapos ay inimpake niya ang kanyang sariling mga gamit. Nang mahawakan ng kanyang kamay ang mga damit na inihanda niya para kay David, para gamitin kapag sumunod na ang kanyang asawa, sandali siyang huminto. Tinitigan niya ang mga iyon. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang mga ito sa basurahan sa sulok ng silid. Hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas ng lalaking iyon sa kanyang bagong buhay. Noong gabing iyon, hindi natulog si Celia. Naupo siya sa sofa sa sala. Tinitingnan ang pinto ng silid ng kanyang mga anak. Paminsan-minsan ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nagpapakita ng mga mensahe ng kumpirmasyon mula kay Rina tungkol sa mga tiket sa eroplano at sa pickup. At isang email mula kay Attorney De Leon na naglalaman ng draft ng Special Power of Attorney na kailangan niyang pirmahan ng digital. Ginawa niya ang lahat ng may nakakatakot na kalmado. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nalulungkot. Pakiramdam niya ay walang laman. Ngunit malakas din. Ang reyna ay nawalan ng kanyang kaharian na puno ng peking pag-ibig, ngunit hindi niya nawala ang kanyang korona. At gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang parusahan ang lahat ng taksil na sumaksak sa kanya mula sa likuran. Bukas, sa pagsikat ng araw, iiwan niya ang islang ito. Iiwan ang lahat ng mapait na alaala at lilipad patungo sa larangan ng digmaan na siya mismo ang naghanda. Hindi pa lubusang sumisikat ang araw sa silangan
nang mag-vibrate ang silent alarm sa cellphone ni Celia. Gising na siya. Sa katunayan, hindi siya natulog, buong gabi siyang nakaupo. Pinoproseso ang lahat at pinapatatag ang kanyang puso. Sa tuwing sinusubukang pumasok ng pag-aalinlangan o kalungkutan, pinapanood niya muli ang video sa kanyang cellphone. Ang video ay mas epektibo pa kaysa sa kape. Sinusunog ang lahat ng emosyon. Maliban sa galit at determinasyon, pinatay niya ang alarm at naglakad patungo sa kwarto ng mga anak. Ginigising niya sila sa pamamagitan ng malumanay na haplos sa pisngi. Andres! Bianca! Gising na! Mga anak, bulong niya. Nag-inat sila. Inaantok pa. Ang aga pa po, Mommy, bulong ni Andres. Alam ko. Pasensya na, anak, pero kailangan nating umuwi sa Manila ngayon. May bigla ang napakahalagang trabaho si Mommy, paliwanag ni Celia sa pinakalma at pinakakumbinsidong boses na kaya niya. Magbabakasyon ulit tayo sa susunod, pangako ni Mommy, sa mas masayang lugar. Kahit medyo nadismaya, dahil biglang natapos ang kanilang bakasyon, sina Andres at Bianca ay masunuring mga bata. Hindi sila nagtanong ng marami. Nang makita ang mukha ng kanilang ina na mukhang pagod ngunit determinado, alam nilang hindi ito isang bagay na maaaring pag-usapan pa. Sa loob ng wala pang isang oras, handa na sila. Ang mga maleta ay nakahanay na malapit sa pinto. Nag-order si Celia ng maagang almusal sa pamamagitan ng room service. Tinitiyak na kumain ng maayos ang kanyang mga anak bago ang mahabang biyahe. Habang kumakain sila, abala siya sa pag-check ng kanyang cellphone. Nakikipagpalitan ng mensahe sa kanyang team sa Manila. Lahat ay naaayon sa plano. 6:00 ng umaga, nag-check out sila. Naging maayos ang proseso. Binayaran ni Celia ang lahat ng bayarin gamit ang kanyang personal na credit card, isang card na hindi alam ni David na mayroon siya. Ngumiti ng magiliw ang staff ng reception. Have a safe flight, ma'am. And we hope to see you again. Tumangulang si Celia. Hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Hinding-hindi na siya babalik sa lugar na ito. Sa loob ng sasakyan papuntang airport, tumingin si Celia sa labas ng bintana. Ang tanawin ng mga berdeng palayan at maliliit na chapel na kanilang dinadaanan ay hindi na maganda sa kanyang paningin. Ang Palawan, ang islang dapat sanay saksi sa kaligayahan ng kanyang pamilya, ay naging piping saksi na ngayon sa pinakamasakit na kataksilan sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng ginhawa. Nang sa wakas ay pumasok ang sasakyan sa gate ng airport, gusto na niyang umalis sa islang ito. Langhapin ang ibang hangin. Isang hangin na hindi kontaminado ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Habang naghihintay sila sa business class lounge, nag-vibrate ang cellphone ni Celia. Isang mensahe mula kay Liza, ang kanyang financial advisor. 9 a.m. sharp. As per instruction, all supplementary credit cards under Mr. David Illustre have been successfully frozen. Access to joint accounts has also been restricted. Team is now processing the fund transfer. Good morning, ma'am. Binasa ni Celia ang mensahe, at isang bahagya at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsimula na ang operasyon. Ang unang piyesa ay bumagsak na. Huli na silang natulog matapos ang isang romantikong hapunan at pagdiriwang ng tagumpay sa unang araw ng Peking business trip ni David. Ang kanilang sanggol, na pinangalanan nilang Ben, ay mahimbing pa ring natutulog sa kuna, sa sulok ng kanilang marangyang hotel room. Mahal, saan tayo pupunta ngayon? Malambing na tanong ni Katrina habang yakap-yakap si David mula sa likuran habang nagtitimpla ito ng kape. Nakita ko may mga bagong magagandang butik malapit dito. Tumawa si David. Kahit anong gusto mo, prinsesa. Pagkatapos ng almusal, pwede tayong maglakad-lakad at mag-shopping hanggang magsawa ka. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Nagtagumpay siyang makuha ang lahat. Isang mayaman at maunawaing unang asawa na sumusuporta sa kanyang lifestyle. At isang bata at sumasamba na pangalawang asawa na nagbigay sa kanya ng isang anak na lalaki. Hindi niya alam na ang kanyang kaharian na itinayo sa kasinungalingan ay ginigiba na mula sa pundasyon nito. Pagkatapos ng isang nakaka-relax na almusal,
Naglakad-lakad sila sa isang high-end na shopping area. Si Katrina, na may kumikinang na mga mata, ay pumapasok mula sa isang butik, patungo sa isa pa. Sa wakas, sa isang tindahan ng isang sikat na European brand, ang kanyang mga mata ay napako sa isang eleganteng handbag na kulay cream. Ang ganda! Mahal! Sabi niya kay David. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sinulya pa ni David ang presyo mahal. Pero ayos lang. Malaki pa ang credit limit niya mula kay Celia. "I-wrap niyo na," sabi niya sa sales attendant na may mayabang na tono. Pagdating sa cashier, inilabas niya ang kanyang pangunahing credit card. Isang itim na platinum card na lagi niyang ipinagmamalaki. Ibinigay niya ito sa cashier na may tiwala sa sariling ngiti. Ginswipe ng sales attendant ang card. Tumunog ng mahina ang machine. Sinubukan niya muli. Pagkatapos, na may bahagyang pagkailang, sinabi niya, "Pasensya na po sir, decline po ang card." Tumigas ang ngiti sa mukha ni David. "Declined? Imposible. Subukan mo ulit. Baka may problema lang sa network." Sinubukan muli ng sales attendant. Pareho ang resulta. "Pasensya na po sir. Ayaw pa rin po. May nakasulat na transaction denied." Nagsimulang mamula ang mukha ni David sa hiya. Ang ilang ibang customer ay tumingin sa kanila. Tiningnan siya ni Katrina na may pag-aalala. "Bakit kaya, mahal?" "Kalma lang. Baka may problema lang sa card na to," sabi ni David. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Binuksan niya ang kanyang wallet at naglabas ng isa pang credit card na isa ring supplementary card mula sa account ni Celia. "Subukan mo to." Ang pangalawang card ay decline din. Ganoon din ang pangatlo. Nagsimulang mamasa ang malamig na pawis sa noo ni David. Hindi ito makatuwiran. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Ang kanyang hiya ay humalo na sa panic. "Anong nangyayari? Tama na! Mahal! Wag na!" Bulong ni Katrina. Hinihila ang kanyang braso. Sobrang nahihiya na rin siya. Mabilis silang lumabas ng butik. Agad na inilabas ni David ang kanyang cellphone. Sinusubukang buksan ang mobile banking app para i-check ang kanilang joint account. Kakaiba, hindi siya makapasok. May notifikasyon. "Your access has been restricted." Lalong tumindi ang kanyang panic. Sinubukan niyang i-check ang balanse sa kanyang sariling payroll account at parang bumagsak ang kanyang puso. Napakaliit ng balanse. Sapat lang para sa ilang araw na gastusin. "Anong problema, mahal?" Nanginginig na tanong ni Katrina. "Hindi ko alam. Mukhang may malaking system error sa bangko. Lahat ng card ko hindi gumagana at hindi ko ma-access ang account ko." Sagot ni David, tense ang boses. "Balik na tayo sa hotel. Kailangan kong tumawag sa bangko." Wala siyang hinala kay Celia. Sa kanyang isipan, ang kanyang asawa ay nag-enjoy. Kasama ang mga bata, walang kamalay-malay. Hindi niya maisip na ang babaeng itinuturing niyang maunawain ang nasa likod ng kanyang financial chaos. Samantala, libu-libong kilometro sa itaas ng dagat, ang eroplano nalulan sina Celia. At ang kanyang mga anak ay humaharurot sa mga ulap patungong Manila. Katatanggap lang ni Celia ng email mula kay Attorney De Leon na naglalaman ng draft ng petisyon para sa annulment at ng special power of attorney para sa pagbawi ng mga ari-arian para pag-aralan niya. Sa ilalim, unti-unting lumiliit ang isla ng Palawan hanggang sa mawala sa paningin. Tumingin si Celia sa labas ng bintana, hindi nakaramdam ng kahit anong lungkot sa pag-alis sa islang iyon. Ang naramdaman niya ay isang malamig na kasiyahan. Alam niyang malapit nang magpanik si David. Alam niyang susubukan siyang tawagan ng kanyang asawa. Inihanda na niya ang kanyang sagot. Sinulyapan niya ang kanyang dalawang anak na abala sa panonood ng pelikula sa screen sa harap nila. Ngumiti siya ng totoo sa unang pagkakataon. Mula kahapon, inuuwi niya sila patungo sa isang bago at mas magandang buhay. Isang buhay na malaya sa kasinungalingan. Nagsisimula pa lang ang digmaan at nanalo na siya sa unang laban nang hindi man lang nagpapaputok ng isang bala. Lumapag ng maayos ang eroplano sa runway ng NAIA para sa karamihan ng mga pasahero. Ito ang pagtatapos ng isang paglalakbay.
Para kay Celia, ito ang simula ng isang digmaan. Habang lumalabas siya mula sa aerobridge patungo sa arrival terminal, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito ang mahalumigmig na hangin ng Palawan, na puno ng mapapait na alaala. Ito ang kanyang hangin. Ang hangin ng Maynila, ang lungsod kung saan niya itinayo ang kanyang imperyo, ang lungsod na magiging larangan ng kanyang digmaan. Isang lalaking nakasuit na ang naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. May hawak na placard na may nakasulat na pangalan niya. Ang VIP service na kanyang in-order ay gumana ng perpekto. In-escort sila sa gitna ng karamihan sa pamamagitan ng espesyal na immigration at baggage claim lane nang hindi na kailangang maghintay o makipagsiksikan. Mukhang natuwa sina Andres at Bianca sa espesyal na pagtrato. Hindi namamalayan na bahagi ito ng diskarte ng kanilang ina para muling itayo ang pader sa paligid nila. Sa labas, si Rina, ang kanyang personal assistant, ay naghihintay sa tabi ng isang makintab na itim na kotse. Mukha siyang nag-aalala, ngunit nanatiling propesyonal. "Welcome back po, ma'am." Bati niya habang binubuksan ang pinto para kay Celia. "Salamat, Rina. Kamusta ang lahat?" tanong ni Celia habang inuupo si Bianca sa upuan ng kotse. "Maayos po lahat ayon sa utos niyo," mahinahong sagot ni Rina. Inabot ang isang makapal na sobre at isang set ng mga bagong susi kay Celia. "Heto po ang mga bagong susi. Walang ibang duplicate maliban sa hawak ko at dito." Natapos na po ng locksmith ang trabaho. Isang oras ang nakalipas. Nasa loob po ng sobre ang ilang dokumento. Mula kay Attorney De Leon, na kailangan niyong tingnan. Tumango si Celia. Kinuha ang mga susi at ang sobre. "Magaling, Rina. Pwede ka nang umuwi. Magpahinga ka. Bukas ay magiging mahabang araw. Iba ang pakiramdam ng pag-uwi. Ang pamilyar na mga kalsada ng Maynila, ang mga nagtataasang gusali, lahat ay mukhang pareho. Ngunit tinitingnan ito ni Celia gamit ang mga bagong mata. Hindi na siya isang inosenteng asawa. Siya ay isang general na sinusuri ang kanyang teritoryo. Samantala, sa Palawan, umabot na sa sukdulan ang panik ni David. Matapos mapahiya sa ilang mga butik, bumalik sila ni Katrina sa hotel na may magulong damdamin. Ginugol ni David ang sumunod na oras sa pagtawag sa ilang mga bangko. Ang sagot ay laging pareho. Magalang ngunit matigas. "Paumanhin po, Mr. Ilustre, para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi po namin na direkta kayong makipag-usap sa pangunahing account holder. Ang inyong supplementary credit card ay na-freeze sa direktang kahilingan ng primary card holder. Ang mga pariralang pangunahing account holder at primary card holder ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga." Si Celia, pero bakit? Anong nangyari? Tumanggi pa rin ang kanyang isip na maniwala na ito ay isang sinadyang pagkilos. "Baka nahack ang account niya, mahal?" sabi ni Katrina. Sinusubukang maghanap ng ibang paliwanag. "Baka may fraud, kaya blinak lahat ng bangko." "Imposibleng mahack lahat nang sabay-sabay ng ganito," sigaw ni David. Lumabas na ang kanyang pagkabigo. May kinalaman to sa kanya. Pero paano niya nalaman? Nanginginig ang boses ni Katrina. Nagsimulang mag-iyakan ang kanilang sanggol, na para bang nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. "Hindi ko alam," sigaw ni David. Pakiramdam niya ay nasukol siya. Ang mga dingding ng marangyang hotel room ay tila dumidiin sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Celia ng ilang beses, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Ipinapalagay na lang niya na abala pa rin ang kanyang asawa sa paglalaro, kasama ang mga bata at hindi naririnig ang kanyang telepono. Sa sukdulan ng kanyang desperasyon, sinubukan niyang tumawag muli. Magpapanggap siyang walang problema. Mag-iimbento siya ng kwento tungkol sa isang system error ng bangko at hihilingin kay Celia na tumawag at ayusin ito. Oo, iyon ang plano niya. Kailangan niyang magtunog normal. Sa kanyang bahay sa Maynila, katatapos lang ni Celia na patulugin ang mga bata sa kanilang mga kwarto. Pagod sila pagkatapos ng biyahe. Kinumutan niya sila, hinalikan sa noo,
at nangako sa sarili na poprotektahan niya sila mula sa paparating na bagyo. Naglakad siya patungo sa kanyang home office. Isang malaking silid na may matataas na bookshelf at isang solidong mesa na gawa sa kahoy sa gitna. Umupo siya sa kanyang komportableng leather na upuan, nagsalin ng isang basong tubig at inilagay ang kanyang cellphone sa mesa. Alam niyang darating ang tawag na iyon. At tama nga, hindi nagtagal ay umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Ang pangalan na David, mahal ay nakasulat doon. Isang masakit na kabalintunaan. Hinayaan niyang mag-ring ang telepono ng 3, 4, 5 beses. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang puso. Tinawag pabalik ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya kahapon. Pagkatapos, gamit ang isang matatag na daliri, isinislide niya ang berdeng icon. Hello, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig na parang yelo. Narinig ang isang buntong hininga ng ginhawa mula sa kabilang linya. Mahal, salamat. At sinagot mo. Naku, kanina pa ako natataranta. Malala to, mukhang may malaking problema sa lahat ng account natin. Lahat ng card ko, blocked. Hindi ako maka-access sa kahit ano. Kailangan mong tawagan ng bangko. Ang boses ni David ay puno ng gawa-gawang panik. Eksakto, tulad ng inaasahan ni Celia. Sumandal si Celia sa kanyang upuan, nakatitig sa madilim na bintana. Walang problema sa mga account, David. Lahat ay gumagana ng maayos. Sandaling natahimik si David, nalilito sa kalmadong sagot ng kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin? Malinaw na may problema. Napahiya ako sa tindahan kanina. Lahat declined. Hindi ko man lang ma-open ang mobile banking. Sinabi kong walang problema, ulit ni Celia. Lalong lumamig ang tono. Huminto siya sandali. Hinayaang manatili ang katahimikan sa ere, bago ibagsak ang kanyang martilyo. Ako ang nagpa-block. Ganap na katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na napakakapal, na halos marinig ni Celia ang paghinto ng mga gears sa utak ni David dahil sa gulat. Ano? Bulong ni David. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Hindi sinagot ni Celia ang kanyang tanong. Sa halip, naghagis siya ng sarili niyang tanong. Bawat salita ay binigkas na may matalim at mapanuyang sarkasmo. Kamusta ang bakasyon mo sa Palawan, David? Masaya ba? Ay, sorry. Mali ako. Ang ibig kong sabihin, kamusta ang business trip mo? Nararamdaman ni Celia ang alon ng gulat at purong takot na dumadaloy sa kanyang asawa mula sa libu-libong kilometro ang layo. Nagkandaw-tal-utal si David. Sinusubukang maghanap ng mga salita, sinusubukang bumuo ng isa pang kasinungalingan. Celia, anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman na nasa Palawan ako? Nasa business trip nga ako dito. Ang meeting ay medyo. Tapos na ang palabas. Putol ni Celia. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na sitsit. Huwag ka nang maglakas loob na magsinungaling pa sa akin. Alam ko ang lahat. Alam kong nandyan ka para magbakasyon. Hindi para magtrabaho. Alam kong hindi ka nag-iisa. Huminto siya. Nagbigay ng isang dramatikong paghinto bago ilabas ang nakamamatay na suntok. Nakita kita kahapon sa swimming pool. Isang napakagandang tanawin. Ikaw, ang mahal kong pinsan, at ang inyong munting sanggol. Pakikumusta mo na lang ako kay Katrina. Ha? At sa inyong anak sa labas. Ano nga palang pangalan? Sa kabilang linya, ang tanging maririnig ay ang hingal ni David. Parang isang isda na naubusan ng tubig. Ang kanyang mundo, na maingat na itinayo sa mga kasinungalingan, ay dinurog na ngayon sa isang iglap ng malamig na boses ng kanyang asawa. Hindi siya binigyan ni Celia ng pagkakataong makabawi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang hatol na may katahimikan ng isang berdugo. Makinig kang mabuti, David. Simula sa sandaling ito, lahat ng pribilehiyong tinatamasa mo mula sa akin ay binawi ko na. Mga credit card, bank account, mamahaling sasakyan. Lahat, ang bahay na tinitirhan mo kaninang umaga, ay pinalitan ko na rin ng lahat ng susi. Kaya wag ka nang mag-abalang umuwi. Naririnig niya ang panik na boses ni Katrina sa background.
Nagtatanong, anong nangyari mahal? At bilang pamamaalam, patuloy ni Celia. Hindi pinapansin ang boses na iyon. Isang sobre na naglalaman ng petisyon para sa annulment ay malapit nang dumating sa iyong mga kamay. Baka naghihintay na sa iyo pagbalik mo sa Manila. Isipin mo na lang na iyon ang bonus mo sa iyong napakatagumpay na business trip. Enjoy the rest of your vacation. O kung ano man yan. Bago pa man makapagsalita si David ng isang salita, isang pakiusap, isang mura, o isang pagtanggi pinutol ni Celia ang tawag. Ibinaba niya ang kanyang cellphone pabalik sa mesa. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa adrenaline. Nagawa na niya. Winasak niya ang mundo ng kanyang asawa. Sa isang tawag lang, sa hotel room sa Palawan, nakatitig si David sa kanyang cellphone na may blankong tingin. Napakabigat ng telepono sa kanyang kamay, na para bang yari sa tingga. Ang malamig na boses ni Celia ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Alam niya ang lahat. Tapos na ang lahat. Napaupo siya sa sahig. Wala nang pakialam kay Katrina na yumuyugyug sa kanyang balikat habang umiiyak. Kakabagsak lang niya mula sa tuktok ng mundo, diretso sa pinakamalalim na bangin ng kahihiyan. At alam niyang, simula pa lang ito, ang katahimikan na sumunod sa tawag sa telepono ay mas masahol pa sa anumang sigaw. Nakaupo pa rin si David sa sahig. Blanko ang tingin. At ang kanyang cellphone ay nakalatag sa tabi niya. Si Katrina. Nabasa ang mukha ng luha at kumakalat na ang makeup. Ay patuloy na niyuyugyog ang kanyang braso. Anong ibig niyang sabihin, mahal? Anong ibig niyang sabihin na lahat ay binawi? Alam niya. Paano niya nalaman? Ang sunod-sunod niyang tanong ay puno ng gulat at paninisi. Ang pagyugyog na iyon ay sa wakas ay gumising kay David mula sa kanyang pagkatulala. Ngunit hindi kalungkutan ang lumitaw, kundi isang bulag na galit. Ang galit ng isang duwag na nasukol. Tinabig niya ng malakas ang kamay ni Katrina. Kasalanan mo to lahat, sigaw niya. Namumula ang mga mata. Sinabi ko na sayo, huwag kang masyadong magyabang sa social media. Ikaw ang post ng mga litrato. Tanga! Siguradong may nakakita at nagsabi sa kanya. Napasinghap si Katrina. Hindi makapaniwala sa akusasyon. Kasalanan ko? Ikaw ang hindi marunong magtago ng sikreto. Ikaw ang masyadong pabaya. Akala mo ba gusto kong mabuhay ng patago habang buhay? May karapatan din akong maging masaya. Masaya? Pang-uuyam ni David. Tingnan mo tayo ngayon. Na-stranded tayo dito. Na walang kahit isang kusing. Ito ba ang kaligayahang gusto mo? Ang kanilang sanggol na si Ben, na kanina pa umiiyak, ay lalo pang lumakas ang iyak, na para bang nararamdaman ang pait at takot na bumabalot sa silid, ang pekeng pag-iibigan, at paglalambingan na itinayo nila sa ibabaw ng yaman ni Celia, ay biglang naglaho, pinalitan ng sisihan at desperasyon. Sa gitna ng kanilang mainit na pag-aaway, isang malakas na katok ang narinig sa pinto, galit na binuksan ito ni David. 2 security staff ng hotel at isang manager ang nakatayo doon, na may seryosong mukha. Magandang hapon po, Mr. Ilustre. Formal na sabi ng manager. Nakatanggap po kami ng abiso na ang pre-authorization payment para sa natitirang araw ng inyong panunuluyan ay kinansela ng bangko. Bukod pa riyan, mayroon pong mga hindi pa nababayarang bill mula sa restaurant at room service. Hinihiling po namin na ayusin ninyo ito kaagad. Namutla ang mukha ni David. Alam niyang wala siyang pera. Siguradong may pagkakamali lang. Tatawagan ko ulit ang bangko. Pagdadahilan niya. Binigyan na po namin kayo ng oras, sir. Sabi ng manager. Nauubos na ang pasensya. Kung hindi po maaayos ang bayarin sa loob ng 1 oras, ikinalulungkot po naming hilingin sa inyo at sa inyong pamilya na mag-check out na sa aming hotel. 1 oras ang lumipas. At ang bangungot ay naging totoo. Hindi makahanap ng pera si David kahit saan. Ang mga tawag sa ilang kaibigan ay nagresulta lamang sa mga walang laman na pangako. Sa huli, na may matinding kahihiyan, pinilit silang mag-impake ng kanilang mga gamit
Sa ilalim ng pagbabantay ng mga staff ng hotel, ang mga mamahaling bag, damit, lahat ay parang mga props sa isang palabas na tapos na. In-escort sila palabas ng marangyang lobby ng hotel. Ngayon ay 2 taong palaboy na may dala-dalang mga maleta at isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Nakatayo sila sa gilid ng isang mataong kalsada, sa ilalim ng sikat ng araw sa Palawan. Walang patutunguhan, at walang pera. Ang karangyaan, na ilang oras lang ang nakalipas, ay kanilang tinatamasa, ay tila isang malayong panaginip. Paano na tayo ngayon? Hikbi ni Katrina. Hindi sumagot si David. Puspusan ang pag-iisip ng kanyang utak. Kailangan nilang umuwi sa Manila, pero paano? Matapos ang matinding pag-aaway at pagmamakaawa, sa wakas ay nakontak ni Katrina ang isa sa kanyang mga kaibigan sa Manila na pumayag na mag-transfer ng maliit na halaga, sapat para mabuhay. Ngunit hindi sapat para sa tiket sa eroplano. Napatingin si David sa mamahaling relo sa kanyang pulso. Isang regalo mula kay Celia noong kaarawan niya 2 taon na ang nakalipas. Nang may mabigat na puso at durog na dignidad, napagdesisyonan niya ang kanilang tanging pagpipilian. Ginugol nila ang hapon sa pagpunta sa iba't ibang sanglaan. Ibinenta ang relo ni David at ilang alahas ni Katrina sa napakamurang halaga. Ang kahihiyan ay napakalalim. Mula sa pamimili sa mga mamahaling butik, ngayon ay kailangan nilang magmakaawa para sa ilang 100,000 mas mataas na halaga para sa kanilang mga personal na gamit. Gamit ang perang nakuha sa pagbebenta ng kanilang mga gamit, nagawa nilang bumili ng 3 pinakamurang tiket sa eroplano para sa isang panggabing flight papuntang Manila. Wala ng business class, wala ng priority service. Ang pag-uwi ay isang pagdurusa. Nakaupo sila ng siksikan sa makipot na upuan sa likod ng eroplano. Si Ben ay hindi tumigil sa pag-iyak dahil sa pressure at sa hindi komportableng kapaligiran. Ang ibang mga pasahero ay tumitingin sa kanila ng may pagkainis. Yumuko na lamang sina David at Katrina. Tinitiis ang kahihiyan at galit, walang usapan sa pagitan nila. Isang malamig at puno ng pagkamuhi na katahimikan lamang. Hating gabi na sila lumapag sa Manila pagod, marumi, at desperado. Kumuha sila ng pinakamurang online taxi, siksikan kasama ang kanilang mga maleta. Iisa lang ang kanilang patutunguhan. Ang bahay. Mayroon pa ring munting pag-asa si David na nagbibiro lang si Celia. Baka lumambot ang puso ng kanyang asawa kung makita siyang nagmamakaawa sa harap ng kanilang pinto. Huminto ang taxi sa harap ng gate ng kanilang marangyang subdivision. Napakatahimik ng hating gabi. Bumaba sina David, Katrina, at Ben mula sa taxi. Hila-hila ang kanilang mga maleta, patungo sa bahay bilang 7. Ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at kaligayahan. Nang tumayo siya sa harap ng mataas na bakal na gate, nawala ang kanyang huling pag-asa. Malinaw niyang nakita sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang bago, malaki, at kumikinang na padlock ang nakasabit doon. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang lumang susi sa gate. Hindi man lang pumasok ang susi. Lumipat siya sa maliit na pinto sa gilid ng gate. Hindi rin kasya ang susi. Nakikita niyang iba na ang keyhole. Bago, dahil sa galit at desperasyon, nawalan siya ng kontrol. Pindot siya ng pindot sa intercom button. Maya-maya, isang magaspang at hindi pamilyar na boses ang narinig mula sa speaker. Sino yan? Hating gabi na? Boses iyon ng bagong security guard. Buksan mo ang pinto. Ako to, David. Ako ang may-ari ng bahay na to. Sigaw ni David. Paumanhin po, sir. Mahinahong sagot ng boses. May malinaw po akong utos mula kay Ma'am Celia. Bukod sa kanya, at sa mga rehistradong staff, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa property na ito. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan. Kalokohan! Bahay ko rin to. Asawa niya ako. Paumanhin po, sir. Sumusunod lang po ako sa utos. Pagkatapos ay idinagdag ng guard. Ay, oo nga po pala. Kaninang hapon, may courier na nag-iwan ng package para sa inyo. Isang maliit na siwang sa gate ang bumukas,
at isang kamay ang nagtulak ng isang makapal at malaking brown envelope. Padabog itong kinuha ni David sa ilalim ng madilim na ilaw. Pinunit niya ang sobre. Laman nito ay isang tumpok ng mga dokumento. Sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking letra, Gugatan, Pagpapawalang, Bisan Kasal. Sa likod nito ay isang opisyal na utos mula sa korte na nagbabawal sa kanya na lumapit o pumasok sa nasabing ari-arian habang dinidinig ang kaso. Ito na ang katapusan ng lahat. Ang pananakot ni Celia ay totoo. Hindi lang siya na-block sa pananalapi. Binura na siya. Siya, si Katrina, at ang kanilang sanggol ay literal na naging palaboy. Nakatayo sila sa malamig na kalsada, sa harap ng isang bahay na hindi na nila kailanman mapapasok. Isang palasyo na ngayon ay naging monumento ng lahat ng kanyang katangahan at kataksilan. Walang mapupuntahan, walang natitirang pag-asa. Ang bangin ng kahihiyan ay tuluyan na silang nilamon. Ang gabing iyon ay parang walang katapusan. Pinalayas mula sa kanilang paraiso, sina David at Katrina ay nakatayo sa malamig na bangketa na may tumpok ng mga maleta at isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Ang sulat ng annulment sa kamay ni David ay parang isang nag-aapoy na papel na sumusunog sa kanyang palad. Ang galit ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig at nakakasakal na takot. Wala silang mapupuntahan. Si David, ang lalaking nabuhay sa karangyaan at laging sentro ng atensyon, ay tuluyan ng paralisado. Ang kanyang durog na amor propyo ay pumigil sa kanyang makapag-isip ng malinaw. Tanging pagtitig sa kawalan, patungo sa marangyang bahay, na ngayon ay sarado na para sa kanya ang kaya niyang gawin. Si Katrina, sa gitna ng kanyang mga hikbi at pagsisisi, ang napilitang kumilos. Hindi niya maaasahan ang lalaking wasak na sa kanyang tabi. Gamit ang nanginginig na kamay, hinanap niya ang kanyang contact list. Naghahanap ng sinumang maaaring tumulong sa kanila sa Maynila. Sa ganoong oras ng gabi, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay mga socialite na nakilala niya sa pamamagitan ni David. Tiyak na hindi nila siya tutulungan ngayon. Sa wakas, nakakita siya ng isang pangalan, Anita, isang matagal ng kaibigan mula sa kanyang probinsya, na alam niyang nagtatrabaho sa isang pabrika ng damit at nakatira sa isang boarding house sa gilid ng Maynila. Nang may matinding kahihiyan, tinawagan niya ito. Pagkatapos ng isang alanganing usapan na puno ng pakiusap, pumayag si Anita. Napatuluyin sila sa loob ng ilang araw. Pero masikip lang ang lugar ko, Kat. Pag-aalinlangan niyang sabi. Isang kwarto lang. Okay lang, Nit. Kahit ano pwede. Wala na talaga kaming ibang mapupuntahan. Hikbi ni Katrina. Muli silang nag-book ng online taxi. Sa pagkakataong ito, patungo sa isang address sa isang masikip na eskinita sa Silangang Maynila. Ang biyahe ay parang paglalakbay. Patungo sa impyerno, mula sa malalawak na kalsada at mayayabong na puno sa kanilang elite na subdivision. Ngayon ay pumasok sila sa isang labirinto ng mga makikitid na eskinita. Dumadaan sa mga tumpok ng basura at mga bahay na dikit-dikit. Ang boarding house ni Anita ay eksakto tulad ng inilarawan. Isang maliit na kwarto na may sukat na 3x3 metro, na may isang kutson sa sahig, isang plastik na aparador, at isang maingay na electric fan. Ang banyo ay nasa labas at kailangang ibahagi sa 10 iba pang boarders. Ang amoy ng kulob at halumigmig ay sumalubong sa kanila pagpasok. Ito ang kanilang bagong realidad. Ang mga sumunod na araw ay isang pagdurusa. Ang karangyaan na dati nilang itinuturing na normal ay naging isang masakit na alaala. Wala ng aircon, wala ng mainit na tubig, wala ng almusal na inihahain ng kasambahay. Nabubuhay sila mula sa natitirang pera sa pagbebenta ng kanilang mga gamit na paubos na araw-araw. Ang kanilang pagkain ay instant noodles at kanin mula sa karinderya. Sa mahirap na kalagayang ito, tuluyang nahubad ang kanilang mga maskara. Si David, na dating mukhang isang kaakit-akit at tiwalang ehekutibo, ay naging isang mapait at galit na lalaki. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paghiga sa kutsyon, pagtitig sa kisame,
at pagsisisi sa lahat ng tao maliban sa kanyang sarili. Sinisisi niya si Katrina sa pagiging pabaya. Sinisisi niya si Celia sa pagiging malupit. Hindi siya nagtangkang maghanap ng trabaho. Ang kanyang mga koneksyon at reputasyon na napagtanto niyang itinayo sa ilalim ng anino ni Celia ay wala ng silbi kung wala ang malaking pangalan ng kanyang asawa sa likod niya. Siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang natatanging kakayahan. Si Katrina, na dating sumasamba kay David bilang kanyang prinsipe, ay nakikita na siya ngayon bilang isang talunan. Ang kanyang paghanga ay naging pagkadismaya. Pagkatapos ay pagkamuhi, pagod na siyang mag-alaga ng sanggol mag-isa sa isang masikip at mainit na silid habang si David ay nagpapahinga lamang. Hindi ka ba maghahanap ng trabaho, mahal? Tanong niya isang hapon, matalimang boses. Saan ako maghahanap ng trabaho? Lahat ng kakilala ko ay kaibigan ni Celia. Pabalang na sagot ni David. Isa pa, kailangan kong mag-focus sa annulment case na ito. Idedemand ko ang hati ko sa conjugal property. Makukuha natin ulit ang bahagi ng yaman na iyon. Ang pag-asang iyon ang naging tanging sandalan ni David. Kumuha siya ng murang abogado gamit ang natitirang pera nila. Nangangarap na papanigan siya ng batas. Ngunit, ang pagdinig ng annulment ay naging entablado ng kanyang huling pagkawasak. Sa malamig na silid hukuman, si David ay mukhang maliit at walang magawa. Sa kabilang panig, si Celia ay nakaupo ng mahinahon sa tabi ni Attorney De Leon. Nakasuot siya ng eleganteng business suit. Maayos ang buhok. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng kapangyarihan at katahimikan. Hindi niya tiningnan si David kahit isang beses. Sinubukan ng abogado ni David na ipaglaban ang mga kontribusyon ni David sa panahon ng kasal. Ngunit madali itong binasag ni Attorney De Leon. Isa-isa. Una, ipinakita niya ang prenuptial agreement na malinaw na nagpoprotekta sa lahat ng ari-arian ni Celia bago sila ikasal. Ikalawa, nagpakita siya ng hindi matututulang ebidensya ng daloy ng pera na nagpapakitang 100% ng lahat ng pagbili ng ari-arian at malalaking pamumuhunan sa panahon ng kasal ay pinondohan ng kita mula sa negosyo ni Celia at mga kita mula sa kanyang mana. Ang financial contribution ng aking kliyente sa panahon ng kasal ay 98%, habang ang kontribusyon ng respondent ay 2% lamang mula sa kanyang sahod na karamihan ay ginastos din para sa kanyang personal na lifestyle. Paliwanag ni Attorney De Leon na may tumpak na datos at bilang huling suntok, ipinalabas ni Attorney De Leon ang video mula sa Palawan sa malaking screen sa korte. Nakita ng buong silid ang paglalambingan ni na David at Katrina. At ang sanggol sa bisig ni David, isang napakatibay na ebidensya ng pangangalo niya at kataksilan na tanging pagyuko na lamang sa hiya ang nagawa ng abogado ni David. Pinalo ng hukom ang kanyang martilyo. Ang desisyon ay mabilis at brutal. Ang annulment ay pinagbigyan. Ang buong kustodiya ni na Andres at Bianca ay napunta kay Celia. Binigyan si David ng limitadong visitation rights sa ilalim ng supervision at para sa kanyang hiling na hatian ng ari-arian. Ito ay ganap na tinanggihan ng hukom. Walang nakuha si David. Wala. Lumabas si David sa korte na pagewang-gewang. Talunan siya sa lahat ng aspeto. Wala na siyang kahit ano. Pagbalik niya sa boarding house, ibinuhos niya ang kanyang pagkatalo kay Katrina. Sumiklab ang pinakamalalang pag-aaway nila. Nagliparan ang mga plato. Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Sa huli, pinalaya sila ni Anita, ang may-ari ng boarding house, noong gabing iyon. Gamit ang natitirang lakas at amor propyo, ginawa ni David ang isang huling desperadong hakbang. Ilang araw ang lumipas, nag-abang siya sa tapat ng gusali ng opisina ni Celia. Nang makita niyang lumabas si Celia at naglakad patungo sa kanyang sasakyan, tumakbo siya patawid. Sinusubukang harangin siya. Celia, sandali. Tawag niya. Hingal na hingal. Huminto si Celia. Lumingon sa kanya. Ngunit blanko ang kanyang mga mata. Walang galit. Walang lungkot. Walang pagkamuhi. Isang ganap na kawalang pakialam lamang. Na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Celia, please.
Patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Nagsisisi ako. Isipin mo ang mga anak natin. Isipin mo ang 12 taon na pinagsamahan natin. Pagmamakaawa niya. Paos ang boses. Hindi nagsalita si Celia. Gumawa lang siya ng maliit na senyas gamit ang kanyang ulo. 2 matipunong security guard ang agad na kumilos. Magalang ngunit matatag na hinawakan si David. Pasensya na po, sir. Pakiusap. Huwag niyo pong guluhin si Ma'am Celia, sabi ng isa sa kanila. Tanging blankong tingin lang ang naisukli ni David habang pinapanood niya si Celiang tumalikod, pumasok sa kanyang sasakyan, at umalis nang hindi man lang lumingon. Noon niya sa wakas, naintindihan. Hindi lang niya nawala ang kanyang yaman at bahay. Nawala na rin ang kanyang lugar sa mundo ni Celia. Ganap na siyang nabura. Kahit sa emosyonal na alaala ng babae, wala na siyang halaga. 1 taon ang lumipas, mula nang tapusin ng martilyo ng hukom, ang 12 taong pagsasama ni Celia. 1 taon na hindi niya ginugol sa pagluluksa sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan sa ibabaw ng mga guho ng kataksilan. Ang buhay ni Celia ay tumatakbo na ngayon sa isang bago, mas tahimik, payapa, at kontroladong ritmo. Kung walang emosyonal na pabigat mula sa isang sinungaling na asawa, ang kanyang enerhiya at pagkamalikhain ay tila nakahanap ng bagong walang katapusang daluyan. Mabilis na lumago ang kanyang negosyo sa fashion. Kakalunsad lang niya ng isang bagong linya ng produkto na mainit na tinanggap ng merkado at mga kritiko ng fashion. Ang kanyang larawan ay nasa pabalat ng ilang nangungunang business magazines, hindi na bilang asawa ng isang tao, kundi bilang si Celia, isang inspirasyonal na negosyante. Ang kanyang pangunahing butik, na dati niyang pinaghirapang itayo, ay mayroon ng 3 bagong sangay sa ibang malalaking lungsod. Siya ay isang reyna na muling itinayo ang kanyang sariling kaharian. Sa pagkakataong ito ay may mas matibay na pundasyon, ang kanyang sariling lakas. Ang kanyang marangyang bahay, na dati malamig at nabahiran ng kasinungalingan, ay naging isang mainit na palasyo. Pinarenovate niya ang ilang bahagi ng bahay. Pinalitan ang lahat ng kasangkapan na nagpapaalala sa kanya kay David, at pinuno ang bawat sulok ng tawanan at init. Ang pader na dati nagpapakita ng kanilang mga larawan sa kasal, ay pinalamutian na ngayon ng mga painting ng mga batang artist at mga candid na larawan niya, kasama ang kanyang 2 anak. Hindi na iyon ang kanilang bahay. Iyon ay kanyang bahay, kanyang palasyo, kung saan ligtas at minamahal siya at ang kanyang mga anak, sina Andres at Bianca, ay lumaki na mas masayahin at bukas. Ang unos ng annulment ng kanilang mga magulang ay yumanig sa kanila, ngunit pinamahalaan ito ni Celia ng may katapatan at pambihirang pagmamahal. Hindi niya kailanman siniraan ang kanilang ama sa harap nila. Ipinaliwanag lamang niya sa simpleng paraan na minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng mga maling desisyon na nakakasakit sa iba, at na ang pagmamahal ni Mommy para sa kanila ay hindi magbabago kung wala ang presensya ng isang pekeng ama. Ang kanilang ugnayan sa kanilang ina ay lalong naging matatag at hindi matitinag. Mayroon na silang isang ina na ganap na naroroon para sa kanila. Isang ina na naging huwara ng lakas at integridad. Si Celia mismo ay nakahanap ng kapayapaan. Ang sugat ng kataksilan ay nag-iwan ng peklat, ngunit hindi na ito masakit. Naging paalala ito ng kanyang katatagan. Hindi na siya mapait o galit. Nagpatawad na siya, hindi para kay David o kay Katrina, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng nakaraan. Paminsan-minsan ay lumalabas siya para maghapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, tinatamasa ang kanyang kalayaan. Ngunit hindi siya nagmamadaling maghanap ng kapalit. Buo na siya sa kanyang sarili. Isang Biyernes ng hapon na maaraw, papunta si Celia para sunduin ang kanyang mga anak mula sa kanilang music lessons. Nakaupo siya sa likod ng kanyang bagong komportableng kotse. Sumasagot sa ilang mga email sa trabaho habang nakikinig sa nakaka-relax na classical music. Tahimik na nagmamaneho ang kanyang driver sa gitna ng siksikang trapiko ng Maynila. Nang huminto ang kanilang sasakyan sa isang mahabang traffic light,
Inalis ni Celia ang kanyang tingin mula sa cellphone at tumingin sa labas. Pinagmamasdan ang buhay ng lungsod. Isang murang hatchback na kotse ang huminto mismo sa tabi ng kanyang sasakyan. Isang grab car. Halata sa sticker na nakadikit sa likod ng salamin nito. Sinulyapan ni Celia ang driver ng kotse. Isang lalaki na mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon kaysa sa kanyang edad. Medyo magulo ang kanyang buhok at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakasuot siya ng murang polo shirt na medyo kupas. Nakatitig ang lalaki sa screen ng cellphone sa kanyang dashboard. Tila tinitingnan ang direksyon o naghihintay ng susunod na booking. Huminto ang tibok ng puso ni Celia sa isang iglap. Nakilala niya ang lalaki, si David iyon. Ang lalaking dating matikas sa mamahaling suit at relo, na ang ngiti ay kayang matunaw ang puso ng maraming babae, ay isa na lamang ngayong grab driver na nagkukumahog para mabuhay. Wala na ang kayabangan sa kanyang mukha, tanging pagod, at pagkatalo na lamang. Mukha siyang ordinaryo, kaawa-awa, kasama sa milyon-milyong walang pangalang mukha sa malupit na lungsod na ito. Hindi siya nakita ni David. Masyado siyang abala sa kanyang maliit at mahirap na mundo, hindi namamalayan na ang babaeng dating sentro ng kanyang universo ay ilang metro na lamang ang layo, nakatingin sa kanya mula sa likod ng madilim na salamin ng bintana. Walang naramdaman si Celia, walang galit, walang awa, walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Ang lalaking iyon, kasama ang lahat ng kanyang kasinungalingan at kataksilan, ay isang multo na lamang ng nakaraan. Isang estrangherong dati niyang kilala, isang kabanata sa kanyang buhay na isinara na niya ng mahigpit. Maayos na umandar ang sasakyan ni Celia. Iniwan ang kotse ni David na nasa likuran. Hindi na lumingon si Celia. Diretso ang kanyang tingin sa unahan, sa malawak na daan. Mula sa rearview mirror, nakikita niya ang refleksyon ng mga mukha ni na Andres at Bianca na malapit na niyang sunduin. Ngumiti siya. Isang totoong ngiti na nagmula sa isang pusong gumaling na at payapa. Ang kanyang bagong bukang liwayway ay dumating na at ang araw ay napakaliwanag. Ang kanyang kinabukasan ay nasa unahan. Naghihintay sa kanya at handa siyang salubungin ito nang may taas noo mag-isa, ngunit buo at hindi matatalo.